Tayo po ay manatiling nakatayo at ating pong basahin ang mga talata in 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 4. Now, brothers and sisters, about the times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan, sa pribileyo na ibinigay niyo sa amin upang kami ay magsama-sama at sa inyo'y sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kami nananalig, naging katanggap-tanggap sa inyo ang bawat awiting papuri at pasasalamat na aming inihandog sa inyo. Ngayon, amin dalangin naman, kami o Diyos ay kasihan ng inyong Espiritu Santo sa pag-aaral po namin ng inyong mabuting balita. Hayaan niyo ang banal na Espiritu ang maging dakilang tagapagturo po namin. Gamitin niyo po lamang akong kasangkapan upang inyong kalooban ay maipahayag sa aming kalagitnaan. Ngunit kayo ang Diyos na umakay sa amin sa landas ng katwiran, upang kami po ay makapamuhay ng may kabanalan. Salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami, Jesus is coming very soon, and we should be ready for the coming of our Lord and our Savior, Jesus Christ. So today, be glorified in the midst of the assembly of your people. To you we give all honor, praise, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Masaya po ako na nakita kayo muli at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Kasama po natin ang aming pong kaibigan mula po sa San Miguel, Bulacan, si Dr. Doc Pao at saka si Dr. Jane, kasama ang kanilang anak na si Polo at saka po si Darlene. At masaya rin po kami na kayo po ay patuloy na nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Parang ang tagal nating hindi nagkita, no? Last week lang ako wala dito. We will continue our series for this month about eschatology or the end times events. At napakahalaga na ito po ay maunawaan po natin. Sinimulan po natin ang pag-aaral na to sapagkat nakita po natin sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa Israel, ano nga ba ang mensahe na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. So the topic that I'm going to discuss to you today is about inspect what you expect. Okay? Ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. In the natural, kapag tayo po ay bibili ng sasakyan, okay? Ayon po sa Toyota, pagka bibili ka ng used car o second-hand car o whatever na nagamit na, kinakailangang i-check mo yung vehicle's history. Okay? Ilang taon na ba yung gumamit ng sasakyan? So titignan mo ngayon yung rehistro. Kung ito ay meron pang manual, titignan mo kung kailan ito nabili. Para po sa kaalaman ng iba, para makasigurado kayo kung ano talaga model ng sasakyan, yung seatbelt po ng sasakyan, may nakalagay po doon, may tarhetang nakalagay doon kung anong taon po, doon sa bandang ilalim, nakalagay po doon kung anong taon talaga yung sasakyan. So kasi pwede pong dayain yung odometer, yung kilometer reading, para masabing hindi naman gamit yung sasakyan. Pero kung ang sasakyan po ay 5 taon na, ang average usage ng sasakyan every year ay tumatakbo po ito averagely, no? 20,000 kilometers. So kung 5 taon, average 100,000 kilometers. Yung po sasakyan na ginagamit ko po ay gamit na gamit po yan at nakaka 91,000 kilometers na po ako. Buti na lang nag-pandemic, na-quarantine po tayo. Kung hindi, mahigit pa po rin yung pagkakagamit. Sabi pa ng Toyota, you have to look for signs of wear and tear. So titignan mo, okay? Titignan mo, kakatok-katukin mo, baka mamaya kasi nabangga ito. So malalaman mo kung ito ay napalitada na o na masilya na. Bukod doon, titignan mo rin po yung makina. So titignan mo yung oil dipstick, bubuksan mo yung sasakyan, pagka umuusok yun, baka may problema na yung makina nun. Test drive the vehicle sapagkat pwede kasing maayos po yung labas, maayos tignan yung makina, pero pagka minaneho mo, yung pang-ilalim, may sira. So mararamdaman mo po yun. Isa pa,
check the interior. Okay, baka mamaya magkaiba ng kulay po yung handle ng sasakyan sa loob o di kaya akala mo power window, yung pala pawis window. Pindot ka ng pindot, walang bumababa, di ba? And have a mechanic inspect the car. So ibig sabihin, kahit na ikaw ay nakita mo na yung sasakyan, kung meron ka namang kaibigang mekaniko, sama mo siya para mabigyan ka pa rin niya ng guidance. Bago po kami nagkaroon ng bagong sasakyan, siguro po mahigit sa 10 daliri na po namin yung mga second hand na sasakyan na naranasan po namin gamitin. Maraming pagkakataon, nasa bugan po ako ng gulong sa parte ng San Leonardo, sa parte ng Gapan, galing po ako ng Baliwag. Alauna ng madaling araw, tumirik po yung sasakyang ginagamit ko po at buti na lang yung mga gasoline boy, tinulungan po akong maitabi. At naiayos naman yung sasakyan. Buhay pa naman ako hanggang ngayon, di ba? So kaya lang, all these things, kaya po natin to dinidiscuss, it has something to do sa pag-aaralan po natin ngayon. Ganun din po, if you are going to buy a house, katulad po namin, ang bahay na binili po namin ay hindi po brand new. Ito po ay gamit na. So, kinakailangang inspect mo. Buti na lang yung mga bahay po noon, ang mga kahoy na ginagamit, talagang matibay na kahoy. So, nung pina-check ko po yung loob nung kisame namin, ay sabi, Pastor, magandang klase po yung kahoy na ginamit yan. Ganun pa naman, pinatreat po namin ng anay. At mukhang kinakailangan na namang ipatreat kasi every 5 years, kinakailangan ipatreat ang kahoy ng bahay para hindi po ito anayin. Of course, titignan mo kung may record ba ito ng utang sa bangko. At kung kinakailangan, umupa ka ng real estate agent para malaman mo kung yung pagkaka-appraise ba ng bahay na yon, yung lupa na yon ay sapat, okay, tugma doon sa presyong bibilin mo. And of course, kapag bibili mo na yon, kinakailangan may written agreement ka. Alam nyo, yung bahay na tinitiran po namin, talagang kaloob ng Panginoon sapagkat saan ka makakakita. Nakita po ng misis ko yun, March 2017, na itayo po itong ating bahay-sambahan, December 2016, first Sunday nung tayo po ay magkaroon ng gawain po rito. At January, habang nagde-devotion po ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, naitayo na po yung bahay-sambahan nyo. Nais ko po sanang humiling ng para sa aking pamilya, kung loloobin ninyo, pagkatiwalaan nyo rin po kami ng aming sariling bahay at lupa. So, nagpray po ako ng ganun, at misis ko po kasi, bagong lipat pa lang po kami rito, marami na pong mga nakapaskel sa rep po namin yan. Yung mga ibinibigay na flyers, okay, sa Lakewood, sa Camellia, sa Abida. So, meron ng bahay din dito Okay, gustong-gusto niya yan, lagi niya nakikita yon. Kaya lang, nung makita niya sa marketplace, that's the least house na parang pwedeng i-consider, pwede rin hindi. Kaya lang nung pumunta po kami ron, inabutan po namin yung may-ari ng bahay, lumabas na siya ng bahay. Hinabol ko lang, sabi ko, kayo po ba yung si Mr. Arevalo? Opo, sabi niya gano'n. Magja-jogging ako buti naabutan niyo ako. So pinapasok kami sa bahay, nakita namin, maayos naman yung loob ng bahay, pero yung labas, hindi maayos. So, bakit alam namin kalooban ng Diyos? Sabi niya sa akin, Pastor, kumuha ka lang ng letter of guarantee mula sa bangko. At pag naibigay mo sa akin yan, aalis ako sa bahay para maiparenovate mo yung bahay. And true enough, na-release po yung letter of guarantee last week of April na umalis siya sa bahay, nangupahan ng apartment. Saan ka naman nakakita nun? Hindi pa kami bayad, nangupahan ng apartment. Basta may letter of guarantee lang siya sa bangko. So, naibigay po sa kanya, at eto pa po, na-award po yung loan na kinuha ko sa BDO, exactly, May 24, 2017. Birthday ko po yun So, kaloob ng Panginoon. At sa biyaya ng Diyos, 6 na taon na po kami, magpipitong taon na po kami doon sa bahay na amin tinitira. Of course, may written agreement. And, okay, be realistic with the wish list. Na-excite po kami, okay, kaming mag-asawa, sapagkat pinagkatiwalaan kami ng bahay. Sa sobrang excitement, gusto kong mapaayos po yung bahay na tinitira namin, dahil may credit card ako, swipe dito, swipe doon. Ang nangyari, nagkaroon po ako ng utang sa bangko. Now, why am I sharing all these things to you? The topic that we're going to discuss today has something to do with what we can expect as Christians. In the natural, diniscuss ko sa inyo, meron tayong mga expectation sa mga bagay na mahalaga sa atin.
bahay at lupa, kotse, o maging sa anumang relasyon na meron po tayo na mahalaga sa atin. Now, if you are a true born-again Christian, if you truly receive the Lord Jesus Christ in your life, you must understand that there are things that will happen in this end-time hour that we should expect. Sabi nga nung talatang binasa natin, hindi natin alam ang araw, ang oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. Tulad ng isang magnanakaw. Kung alam natin ang araw, ang oras ng kanyang pagbabalik, di sana nakapaghanda tayo. Meron ba ditong naghanda dahil darating yung magnanakaw? Wala. Di po ba? At ang totoo, hindi natin pinaghahandaan nyo. Baka kinakailangan ipahuli natin siya. Kaya sinabing parang magnanakaw, no one is expecting na ikaw ay mananakawan. Sa mga di mananampalataya, ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng isang magnanakaw. Pero sa mga mananampalatayang katulad ng bawat isa sa atin, we should be prepared. Kung paanong nakahanda tayo kapag merong mahalagang tao na darating sa ating bahay, kapag merong mahalagang tao na darating sa isang pagtitipon, we are expectant that this person is going to arrive, and inihanda natin yung ating sarili, inihanda natin yung ating kaisipan, maging yung damdamin natin, inihanda natin. There is much expectation in us. Last Sunday, I discussed the great things in the last days. In the last days, sa huling panahong ito. And I would like na ito po ay balik-aralan po natin. What are these 5 great things that we can expect in these last days? Unang-una, the great disappearance or the rapture. Pangalawa, the great distress or the tribulation. Pangatlo, the great descent or the second coming of the Lord Jesus Christ. Pangapat, the great millennial reign of our Lord Jesus Christ. And number 5, the great destiny that we are all waiting for. Bakit? Sapagkat pansamantala lang po ang buhay po natin sa mundong ito. Pero merong destination ang bawat isa po sa atin kung saan maaasahan po nating kasakasama po tayo ng ating Panginoon magpa-walang hanggan. Now, look at it this way. The rapture and the second coming. Okay? Makikita po ninyo, we are here. Nandito po tayo ngayon. Yung church age. So, the end time events started when the Lord Jesus Christ came and He was born as a baby. After po nun, He died and He resurrected from the dead. And then He ascended into heaven. Doon po nag-start yung end time events. Sapagat ito na po yung fulfillment ng mga propesiya in the last days. So, dahil wala na ang Panginoon ngayon, ang kasakasama po natin ay ang Holy Spirit. Ang sabi na salita ng Panginoon sa John chapter 14, I will go to my Father, but I will not leave you orphans. I will send the Comforter. I will send the Holy Spirit. So kahit na ang Panginoong Jesucristo, physically hindi po natin kasama, but the Holy Spirit, His Spirit remains in every one of us. Sa ating mga tunay na kumilala tumanggap sa ating Panginoon. So, makikita po natin, unang-una na mangyayari po sa panahon ng church age ay yung tinatawag na great disappearance or the rapture. Bakit po mara-rapture? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, tayo na mga nagsasampalataya sa Kanya, kasama ng mga namatay na may pananampalataya sa Kanya, ay Kanyang dadagitin sa langit. There's no such word rapture in the Bible. But the word rapture or raptuzo in Greek, sa English ang pagkakatranslate po nito, caught up. Ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo comes in 2 phases. The first phase is yung pong pagbalik po niya sa alapaap. Hindi po sasayad ang kanyang paa sa lupa, pero nasa alapaap po siya, sapagkat ang kukunin po niya ay yung mga nagsampalataya po sa kanya. Kayo, ako, ang bawat isa po sa atin, pero ang una niyang gagawin, bubuhayin niya mga patay na may pananampalataya sa kanya, and then, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, tayo na mga buhay na nananampalataya sa kanya, ay biglang dadagitin ng Panginoon sa langit. And that is the great disappearance. People in this earth, magugulat sila. Bakit? In the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, in less than a second, millisecond, mangyayari po ito. At maraming tao,
magugulat sila. Okay? Magigimbal po sila, matatakot sila. Why is this happening? Just like what is happening right now in Israel. Why is it happening right now? And the people of this world, galit na galit sila sa Israel. Meron pong tinatawag na anti-Semitism sapagkat para sa maraming tao, hindi magkakaroon ng kaguluhan, hindi madi-displace yung mga Palestinians na nasa Gaza at ang iba pang mga tao na nandun kung hindi ginera ng Israel ang mga tao sa Gaza. Pero kung hindi gigerahin ng Israel ang mga tao sa Gaza, hindi mafulfill ang sinasabi na salita ng Panginoon. If you are a Christian and you study the Bible, you will understand all these things has to happen. Just like the rapture, it has to happen. But, okay, the second thing that will happen is the great deception. Bakit great deception? Dahil magkakaroon ng matinding kaguluhan sa mundo. So, somebody has to arise. Merong kinakailangan tumayo para mapayapa ang mga tao. Imagine that. Sabi ng Bible, magkasama kayo nag-aararo sa bukid, yung isa mawawala, yung isa mananatili. Magkatabi kayo natutulog, yung isa mawawala, yung isa mananatili. Okay? Yung isa, sabay kayong umaakyat ng bundok, yung isa mawawala, yung isa mananatili. Hindi ka ba mag-aalala nun? Nakasakay ka sa eroplano, paano kung biglang nawala yung piloto? Paano tatakbo yung eroplano? Di ba? Nakasakay ka sa sasakyan, paano kung biglang nawala yung anak mo, nakatabi mo? Okay? Dahil baby pa siya, magugulat ka na lang, biglang nawala yung anak mo. Because that is called the rapture. This will surely come to pass. But to many Christians now, hindi po nila to alintana. Bakit? Sapagkat marami sa atin busy sa atin pong mga pang-araw-araw na buhay. Pagtugon sa ating pangangailangan, pagtupad sa ating mga pangarap, pagnanais po natin na magawa yung mga bagay na gusto po natin gawin. And the Lord has nothing against with that, sapagkat ang totoo, habang inaantay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, dapat nagpapatuloy po tayo sa paggawa. Isang bagay lang ang dapat maunawaan po natin. Habang ginagawa natin ang mga bagay na to, we are looking up because our redemption draws near. Ibig sabihin, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Now, why will there be a great deception? Because this is the time that the Antichrist would rise up. At siya ang magiging instrumento para maraming tao sa buong mundo ang maniwala na siya talaga ang Kristo. Bakit sila maniniwala samantalang ang tawag ng Bible sa kanya ay Antichrist? Sa una kasi, he would bring peace. Katulad ng binasa natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 3. Ang sabi doon, peace, peace, and then sudden destruction will come. So, ang dala nito, okay, he is a charismatic leader, and when he stands, people all over the world will see him because of the technology that we have today, whether it be in television, in social media, or other means of communication. People all over the world will hear him because he is very charismatic. At nasasabi nila, siya na ang Kristo. Siya ang magliligtas sa atin. Sapagkat ang ipapakalat niyang balita. Kaya sila nawala dahil hadlang sila sa pagtupad ng kapayapaan sa mundong ito. Pero hindi yun ang sinasabi ng Bible. Okay? Yung mga mananampalataya na nawala, sila po yung mga anak ng ating Panginoong Diyos. Kayo, ako, ang bawat isa po sa atin. But the people of this world will experience great deception. Why will there be great deception? Because in the first 3.5 years, in the middle of it, there will be the next great abomination. Okay? Bakit great abomination? Sapagkat dito niya na ipapakilala na siya ang Antikristo. Magkakaroon ng Battle of Gog and Magog sa Israel, na kung saan ang Russia atake sa Israel at magkakaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Perhaps this is the World War III. Okay? And why will there be a great abomination? Because the Antichrist would rise up and he would enter the temple in Jerusalem and he would offer a sacrifice that is abominable before God. Bakit? Ano yung sacrifice na yun na abominable sa Diyos? Mag-o-offer po siya ng baboy sa loob ng templo. That is an abominable because the sacrifices that God has required, okay, yung heifer o yung baka, yung mga kambing o tupa, at saka yung pong mga kalapate. Pero nowhere in the Bible, sapagkat pinagbabawal pong kainin ng baboy sa Bible, na you will find na magiging katanggap-tanggap na handog po yun sa ating Panginoon. And then, the first 3.5 years, ito po yung tinatawag na the beginning of sorrows. Bakit?
Bagamat may dalang mensahe ng kapayapaan, ang Antikristo, pero mahihirapan ang tao. Bakit mahihirapan ang tao? Sapagkat magpapatupad po siya ng one world government, one world religion, and one world currency. Imagine that. Nung tayo po ay naka-experience ng quarantine, para makalabas ka, makapasok ka sa mall, at ikaw ay freely makamove, kinakailangan ikaw ay merong QR code. Tama po ba yun? At marami po sa atin nag-register doon sa app at marami po sa atin nag-print pa nung QR code na yun. At pagpasok sa mall, ipapakita mo lang yun, i-scan lang nila, okay. Kaya lang, when the Antichrist come, hindi po ganun ang mangyayari. Ang mangyayari po, magpapatatak na po ang tao sa kanyang kanang kamay at sa kanyang forehead. Ano yung itatatak? QR code ba? Hindi. Microchip. Now, malinaw na sinabi ng Bible, do not receive the mark. Bakit? Sapagkat when you receive the mark, you have the mark of the beast. Kaya lang ang tanong, bakit specifically sinabi ng Bible sa kanang kamay at saka sa noo? Bakit hindi sa balikat? Samantalang sa balikat po tayo binabakunahan o di kaya dito sa pigi ng puwet natin. Alam niyo po ba kung bakit? Because hindi po nagbabago ang temperature nito at saka ito. Kaya dito po ilalagay yung microchip. So, it will be the beginning of sorrows because people will not be able to buy anything, to go anywhere, and to do the things that they want to do if they go out at hindi po sila mai-scan. So ano mangyayari? The Bible says, ang mga tao po, mga mananampalataya na hindi tatanggap po ng tatak, they would flee to the mountains. Pupunta po sila sa bundok. Kaya mas maganda nga po nagsisimula na po tayo mag-fasting ngayon. Kasi baka sanay kayo na palagi kayong kumakain ng masasarap, di ba? Sanay kayo na palaging kumakain ng pizza. Walang ganun po sa bundok. Pero tinitiyak ko sa bundok, masusustansya po ang pwedeng kainin po natin. Kaya lang, dito natin makikita mga kapatid, malinaw na sinasabi ng Bible, all these things has to happen. And then, the third thing that will happen is the great descent or yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Pero bago po mangyari yun, papasok muna tayo dito sa Great Tribulation, yung second 3.5 years. Bakit Great Tribulation? Because during this period, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mangyayari in the 7 years. Okay? During this period, ia-unleash na po ng Diyos yung kanyang galit at puot sa lahat ng tao. And with this, magagalit po ang Antikristo at mag-a-arise ang beast sa Bible na sinasabi na siya po yung halimaw na magiging dahilan para ang lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon na naiwan. Okay? At yung mga maniniwala dahil one way or the other, katulad ngayong araw po na to, napakinggan ninyo ang message na to, pero hindi malinaw sa inyo, kaya ang dalahin ko kaninang umaga, sabi ko, Lord, hayaan nyo kayo pong magpaliwanag sa akin pong mga kapatid ng mensaheng ito. Because in the natural, I have studied this for 20 years. Kaya I can quote this in my heart dahil alam ko po kung ano po yung mangyayari. Pero sa inyo, in 30 minutes, in 45 minutes, I have to give it all to you. Not unless you read the Bible, hindi nyo po lubos na ma-appreciate ito. Pero look at it this way. Okay? Bago bumaba ang ating Panginoong Kristo, makikita po natin sa taas, meron pong tinatawag na Judgment Seat of Christ and the Marriage Supper of the Lamb. Habang dito sa lupa, 7 taon na nagkakaroon ng kaguluhan, 7 taon na nagkakaroon ng kapigatian, kahirapan, sa langit naman, tayo na mga mananampalataya ay binibigyang gantimpala ng ating Panginoon. Binibigyang reward ng ating Panginoon. Binibigyang honor ng ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 3, malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na tayong mga mananampalataya ay yung paglilingkod na ginagawa po natin ay inihilin tulad ng Diyos sa 3 uri po ng illustration. If you're serving the Lord and you're serving God haphazardly, meaning to say, hindi buong puso, kaya ligtas ka. Pero pag dinaan sa apoy, yung paglilingkod na ginagawa mo, it could be likened into wood, hay, and stubble. Kahoy, ipa, at saka po dayami. Pag dinaan po yun sa apoy, anong mangyayari? Masusunog. Ligtas tayo, pero wala tayong anumang gantimpala.
Pero yung mga mananampalataya, kahit na sila ay nahihirapan, kahit na sila ay nagsasakripisyo, kahit na sila po ay nagagastusan, pero buong puso nilang ginagawa yon. Ano sabi ng Bible? Yung paglilingkod na ginagawa po natin will be likened into gold, silver, and precious stones. Na habang idinadaan sa apoy, lalong dumadalisay. At bakit po tayo gagantimpalaan ng Panginoon? Sapagkat while there is the judgment seat of Christ and the marriage supper of the Lamb during the 7 years of tribulation, tayo naman po ay sumasamba sa ating Panginoon. Bibigyan ka ng korona ng buhay. Bibigyan ka, okay, the crown of joy. Okay? At ang purpose po nun, because we're going to worship God. Dito sa earth, 7 years. But in heaven, baka mamaya 7 days lang po yun eh. Because the Word of God says, 1,000 years is just 1 day to the Lord. And a day is just like 1,000 years. So, mabilis lang po mangyayari yun sa langit. Kaya lang ang purpose, kaya tayo gagantimpalaan ng Panginoon, so that when we worship God in heaven, pwede po nating alisin yung corona na yon at ihandog po natin sa Panginoon. Marami po sa atin, nagsisimba po tayo, sumasamba tayo sa Panginoon. Pero wala po tayong inihahandog sa Kanya. Tinitiyak ko po sa inyo, napakahalaga na meron po tayong kaloob na ibinibigay sa Panginoon. And more than the gift that you give to the Lord sa pamamagitan ng iyong mga finances, what God expects to every one of us is the giving of ourselves. Now, the great descent will happen. Jesus will come back. At ang susunod na mangyayari po, mga kapatid, when Jesus comes back, is the great destiny of the saints. Papasok na po tayo sa millennial reign, papasok na po tayo sa eternity, or the new heaven, new earth, and new Jerusalem. Now, look at it this way. Ito po yung mangyayari. The tribulation events, the survival map. So, the 7-year tribulation, okay, the rapture of the church, okay, mangyayari po yung 7 seals na sinasabi po sa Revelation chapter 6. Mangyayari po yung 7 trumpets na nakasulat po sa Revelation chapter 8, 9, and 11. Mangyayari din po yung the pouring of the 7 bowls, okay, or the wrath of God. Okay? During the 7 years tribulation, ang sabi nga ng Bible, kung sa panahong ito, nahihirapan tayo. Kaya tinawag ng Bible po yun, the great distress sapagkat mas gugustuhin mo pang mamatay, pero hindi ka pwedeng mamatay, sapagkat yun ang itinakda ng Bible. So, during that 7 years tribulation, mga kapatid, napakatinding hirap ang mararanasan ng tao sa mundong ito. Ngayon nga lang, hindi ba? Pag lumabas ka dito, halimbawa dito, walang problema, malamig eh. Sa sobrang lamig nga, nakakatulog yung iba sa inyo. Okay? Gisingin nyo na yung katabi nyo. Pero paglabas ninyo, naku, punas dito, punas doon. Parang hindi na tayo sanay na pinagpapawisan tayo, kaya pakabait tayo. Bakit? Sapagkat sa langit malamig, pero sa impyerno, mas matindi pa yung init pag lumabas tayo dito. Kaya kinakailangan ihanda natin yung sarili natin. And I am not joking. I am not kidding, mga kapatid. Sapagkat ang Bible po, nagsasabi na ang impyerno ay naglalagablab na apoy. Meaning to say, hindi namamatay yung apoy puron. Lalo pang umiinit po yung impyerno kapag ka merong kaluluwang itinatapon puron na hindi po nanampalataya sa ating Panginoon. Gising po ba kayo? Okay? Parang malungkot kayo. Dapat excited kayo. Bakit? Sapagkat kung tunay tayo mananampalataya, kasama tayo sa rapture. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, I want you to understand, prophecy is not given to scare us, but to prepare us. All of these things were prophesied in the Bible. And all we need to do is to prepare ourselves because this will surely come to pass. Now, tapos na po ako sa introduction. Let's go to the heart of the message. Okay? What to expect, what to inspect, and in what you expect. Okay? Ano yung ating dapat i-inspect sa mga bagay na ating pong ine-expect? Unang-una, mga kapatid, what to expect in the rapture. The rapture is a signless event. Okay? And I want to read this to you. Okay? Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 24 verses 40 to 42. 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left. Therefore, keep watch because you do not know on what the day the Lord will come.
So, signless event. Hindi natin alam kung kailan mangyayari, pero pinapaghahanda po tayo. Di ba? So, baka kampante ka na panatag na ang loob mo, kasama mo siya palagi. Baka sa sobrang kapanatagan ng loob mo, hindi ka na mabuhay kung hindi mo siya kasama. Pero malinaw na sinasabi ng Bible, ang isa ay kukunin, ang isa ay mananatili. Di ba mas maganda kung dalawa tayong kukunin at walang mananatili? Ang mahirap kung dalawa kayong nanatili at nagsisihan pa kayo. Ikaw kasi, hindi mo sa akin shinare ang mabuting balita. Ikaw kasi, ayaw mo magbago, hindi mo ako pinatawad. Kaya naiwan tayong dalawa. Kaya habang may pagkakataon tayo, mga kapatid, itama natin ang ating pong puso. Tandaan po natin, the rapture is a signless event. Second, the rapture is a surprise event. The Word of God says in Matthew chapter, ayan po, tingnan po natin. Okay? Nawala. Dito po sa judgment seat of Christ, yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina, pag nagkaroon na po ng rapture, meron po tayong i-offer sa Panginoon yung incorruptible crown, the crown of life, the crown of glory, the crown of righteousness, and the crown of rejoicing or the crown of joy. So, lahat po yan. Okay? Magkakaroon po kasi tayo ng awarding ceremony sa langit. So, all these things, nakasulat po yan sa Bible. At kaya ko po ipinapakita sa inyo in a graphical form na may image para mas mabilis po nating maunawaan. But if you want this message, if you want this sermon, I can give this to you free. Wala pong bayad. At I want you to study. Now, ang sabi po ng salita ng Panginoon, the rapture is a surprise event. Sabi ng Matthew 24:36, but about that day or hour, no one knows. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Kahit mga anghel, hindi po alam kung kailan ito mangyayari. Pangatlo na makikita natin, okay, about the rapture, okay, makikita natin, it's a sudden event. Bigla po ito mangyayari. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 52, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, and we will be changed in the twinkling of an eye. So, malinaw. Lahat po yan nakasulat sa Bible. Ano pa? Ikaapat, the rapture is a selective event. Bakit selective? Bagamat lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao makakasama sa rapture. Bagamat tayo ay kumilala tumanggap sa Panginoon, pero hindi lahat ng mananampalataya makakasama sa rapture. Bakit? Tinanggap ko naman ang Panginoon. Ang tanong, kumusta ang iyong pamumuhay? In Matthew chapter 7 verse 21 says, sabi, many on that day will say to me, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Lord, Lord, have we not laid hands on the sick and the sick recover? Have we not done miracles in your name? But the Lord said in verse 22, away from me, you workers of iniquity, because you do not do the will of my Father. Ask yourself right now, how much time do you spend in reading the Bible? How much time do you spend in using your gadget, in watching the TV, in watching movies, or sa inyong pag-ikot sa kung saan man lugar na gusto niyong puntahan? Kaya nga po, mga kapatid, ini-encourage ko kayo, once a month, okay? I have committed myself together with the other pastors na meron po tayo dito sa Cabanatuan at sa Nueva Ecija. Once a month, okay? Kagabi, sinama ko po yung dalawang anak ko. Pinakikita ko sa kanila kung paano mag-minister. Tanong sila ng tanong, Daddy, ano yung ginawa mo? Ba't mo sila kinausap? Ano yung binigay mo? Okay? But why did you pray for them? Bakit? Sapagkat sa kanilang murang edad, gusto kong makita nila, they have the responsibility to share the good news of salvation. Pero yung iba sa atin, panatag na panatag nasa ating mga tahanan. Panatag na panatag nakataas pa ang paan nanonood ng TV. Ito po, malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. It is a selective event. If you do not do the will of the Father in spreading the good news of salvation, in making sure that all the members of our family will come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ, magugulat na lang tayo. Darating ang rapture, maiiwan ang marami sa kanila. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 says, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death. So do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Yung mga mahal natin sa buhay na mga namatay na,
nananalig sa ating Panginoong Kristo, sila yung unang bubuhayin ng Panginoon when the rapture takes place. At tayo na mga namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, when the rapture takes place in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, kasama po tayo. And why is it a spectacular event? Okay? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 says, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the dead will rise first." Bakit spectacular? Makakadinig po tayo ng tunog ng trompeta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Magugulat tayo. Ano yun? Okay? And then, makikita natin, may mawawala na sa mundong ito. Magugulat tayo. Mahigit pa po yan sa trompeta kapag kami delubyo, kapag kami announcement yung barangay, o kapag kami meron po sakunang mangyayari. Higit pa po yun because the heavens will sound the trumpet. And that is a spectacular event because Jesus will come down from heaven. And with a loud command, siguro sabihin ng Panginoon, tayo na! Okay? At tayo naman nakapakikinig nung tinig ng Panginoon, bigla na lang po tayong mawawala. Kaya lang ang tanong, alam niyo ba kung anong tinig ng Panginoon? Yan po mga kapatid. I am just here to encourage you. Kung kayo po ay narito bilang mananampalataya, I would like to make sure to every one of us, mangyayari to sapagkat ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Now, okay, what to expect in the tribulation? Okay? So, una, yung rapture, pinakita ko po sa inyo. In the tribulation, ito po yung makikita po natin. The beginning of sorrows, the first half, the abomination of desolation, sa gitna nung first 3.5 years, the wrath of God or the great tribulation in the second half of the 3.5 years, and the 7 seals, 7 trumpets, and the 7 bowls. And then, the battle of Armageddon. Ano yung battle of Armageddon? Armies all over the world will come to fight the nation of Israel. Right now, there are 5 borders in Israel na binabantayan po ng mga Israelis. Yung Gaza, yung West Bank, yung Northern Israel, at saka yung nasa baba pa nila na pwede pong pumasok ang Lebanon, ang Syria, ang Egypt, at saka po yung iba pang bansa na malapit po sa kanila. Bakit nila binabantayan? Because Hamas is forging an alliance with these nations. At gusto nila, sama-sama nilang atakihin ang Israel. Hindi pa po mangyayari yun. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa mangyayari yun. Because pag nangyari po yun, dapat nag-rapture muna. Naintindihan po ba natin? Because the battle of Armageddon, the armies all over the world will come against the nation of Israel. At ito po yung tinatawag po na sa Valley of Megiddo, na kung saan magtitipon ang lahat ng tao po ron. At ito ang magiging dahilan. Kaya yung mga Israelis, they will look up to him whom he has pierced. Sabi ng Bible, titingala sila at makikita nila, mapagmamasdan nila yung kanilang tinusok sa tagiliran na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Bakit? Sapagkat bababa si Jesus. Sabi ng Bible in Acts chapter 11, do not worry because the same Jesus that you saw who is taken up into heaven will gloriously come back on earth. Sa parehong paraan na nakita niyo siya na umakyat, parehong paraan din siya bababa. Andyan po ba kayo? Okay? Parang, ito po yung mangyayari. Ayan po yung timeline. The 7 seals, the 7 trumpets, the 7 key figures, the 7 bowls, the 7 dooms of Babylon, and the return of Christ. Lahat po na yan, nakasulat po yan sa Bible. Now, during the tribulation period, okay, the harlot will arise. Sino po itong harlot po na to? This is the beast. Okay? The false prophet will arise sapagkat magpapakilala sila na sila ay lingkod ng Diyos, pero hindi po sila. Sila yung bulaang propeta. At ito po yung beast. Now, all these things, mga kapatid, makikita po natin. Nakasulat po yan sa Bible. Hindi po kasi sa isang upuan, maunawaan po natin to. Pero, kung gusto nyo maunawaan po to, you have to read the Bible. You have to ask wisdom from God. When I was a Bible school student, at ito po yung pinag-aralan po namin, natakot ako. Katulad ninyo, natatakot din kayo, di ba? Di ba kayo natatakot? Natakot ako.
Natakot ako kasi ayoko maiwan. Hindi ako natakot kasi mararanasan ko to. Natakot ako kasi ayoko maiwan. Kasi pag naiwan ka, mararanasan mo to. So, dinesire ko, Lord, I want to be ready for the second coming of the Lord Jesus Christ. Lastly, what to expect in the millennial reign. Okay? Ito po kasing millennial reign, ito na po yung 1,000 years na maghahari ang ating Panginoon. At sa kanyang paghahari, kasama po tayo na babalik ng ating Panginoon. Sa second coming, when Jesus' feet will set at the Mount of Olives or sa Jerusalem, okay? Kasama tayo ng Panginoon na babalik. Sapagkat ipagtatanggol po niya in just one word, sabi ng Bible, the sword in His mouth, yung lahat ng bansa na laban sa bansang Israel, mamamatay po silang lahat. Now, bakit tayo kasamang babalik ng Panginoon? Because we will be reigning with Jesus Christ for 1,000 years here on earth. In the millennial reign, the judgment of the Gentiles will come. In Matthew chapter 25, sinasabi na salita ng ating Panginoon. Okay? Ito po yan. Okay? Makikita po ninyo. Yan po yun. The second coming. Okay? Magkakaroon po ng judgment of the Gentiles. Yung sinabi ng Panginoon, nung ako'y nakulong, hindi nyo man lang ako dinalaw. Nung ako'y nangailangan, hindi nyo man lang ako tinulungan. Nung ako'y nagkasakit, hindi nyo man lang ako pinuntahan para dalawin. Ito po yung treatment ng lahat ng bansa against the nation of Israel. Pero makikita rin po natin, when Jesus comes back, there is a 75-day interval. Bakit? Dito sa 75-day interval, ihihiwalay ng Panginoon yung sheep sa goat. Yung mga sheep ay yung mga bansa na tumulong sa bansang Israel. Katulad ng bansang Pilipinas. Noong panahon ni President Manuel L. Quezon, pumayag po si President Quezon na ang bansang Pilipinas ay tumanggap ng mga Hudyo because of the Second World War na annihilate sa Europe. So pumayag po siya. Kaya ang Pilipinas po at ang Israel, pag nagpunta kayo sa Israel, merong monument po ron in honor of what President Manuel L. Quezon did. At ito po ay dinedicate ni President Duterte nung panahon na siya ay nanunungkulan pa. Now, panalangin natin na manatili na ang bansang Pilipinas ay nakapanig sa Israel. Because there was a point in time in our nation's history na ang bansang Pilipinas po ay lumaban sa Israel. Kailan po ito? Ito po yung panahon ni President Cory Aquino. Bakit? Because she appointed then former Governor Leviste to be the ambassador to the Palestinian Liberation Organization. At dahil po ron, anong nangyari nung panahon ni President Aquino? Kabi-kabilang kudita ang naranasan ng Pilipinas. Bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Brown out dito, brown out doon. Buong Pilipinas, nasira po ang economy natin. Pero salamat sa Panginoon, ang pumalit na presidente sa kanya ay isang Protestant president sa katauhan ni Fidel Ramos na isang UCCP Christian. Okay? So, bagamat hindi rin po siya malalim na mananampalataya, but the restoration of the relationship of the Philippine government to the Israeli government was fortified, napagtibay po. Kaya hanggang sa panahon po natin ngayon, kaya dapat natin panalangin si Pangulong Marcos sapagkat siya po ay hindi pumayag na ang bansang Pilipinas ay sumuporta dun sa panawagan ng maraming bansa sa United Nations na papanagutin ang bansang Israel sa ginagawa nila. Bagkus, sinabi ng ating Pangulo, we stand with Israel. Sa darating po na millennial reign ng ating Panginoon, there is a 75-day interval. Parurusahan ng Panginoon yung mga bansa na lumaban sa Israel. And then, the millennial reign will begin. Okay? Itatapon po ng Panginoon sa lake of fire yung mga tao na hindi po nagsampalataya sa Kanya, na lumaban sa bansang Israel. And the millennial reign will begins, makikita po natin, the church together with the Lord Jesus Christ will reign dito po sa buong mundo. Hindi pa po ito yung eternity, 1,000 years. In the 1,000 years, marami pang tao ang maliligtas. Sino yung mga maliligtas? Ito po yung panahon ng tribulation
na hindi po sila tumanggap ng tatak sa kanilang kamay o sa kanilang noo. So, dahil babalik ang Panginoong Kristo, mananampalataya sila sa Panginoon at aabutan nila ang paghahari ng Panginoon dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. In Isaiah chapter 9, ang sabi po ng salita ng Panginoon, then the government of this world will be laid on His shoulders. In Revelations chapter 11, sinasabi ng salita ng Panginoon, and the kingdoms of this world have become the kingdoms of our God. Na meaning to say, mga kapatid, si Jesus ang maghahari. Isipin po ninyo kung si Jesus ang maghahari dito sa buong mundo, kapayapaan po yun, kaunlaran po yun. Ibig sabihin, magandang buhay yung totoong mararanasan po natin. At eto pa yun. And I want to encourage every one of you. If you have been faithful in little things, God will entrust you with great things. Kaya dapat magpakatapat tayo. Kung hindi kayo nanalong konsehal, hindi kayo nanalong barangay chairman, hindi kayo nanalo anumang posisyon dito, pero tapat kayo sa pagiging anak ng Diyos, tapat kayo sa pagiging mabuting asawa, tapat kayo sa pagiging mabuting ama, ina, o sa tungkuling ginagampanan ninyo, time will come, pamamahalain kayo ng Panginoon in this millennial age. Okay? Makikita po natin, pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Kaya, training po natin ngayon. Pero sa millennial reign, baka mamaya, kayo ang gobernador ng Nueva Ecija. Kayo ang gobernador, okay? Di kaya kayo ang presidente ng bansang Pilipinas. Bakit? Totoo mangyayari po ito eh. Kaya lang ito po, mga kapatid. After 1,000 years, pakakawalan uli si Satanas. Ibig sabihin, hindi pa tapos. Okay? Meron pang huling bakbakan. Okay? Pinanonood nyo lang kasi yung bakbakan ni Tanggol eh. Hindi yung totoong nagtatanggol sa atin. Okay? At dito na po papasok yung eternity. Yung huling bakbakan na po yun. Because for a short period of time, the angel will unleash Satan in the bottomless pit. At pakakawalan si Satanas upang dayain ang lahat ng pwedeng madaya. And Satan will use all his forces to deceive many people. Bakit? Sapagkat gusto ni Satanas may party sa impyerno. Kaya kung mahilig kayo sa party, mas maganda yung party sa langit. Okay? Mas masaya. Pero yung party sa impyerno, mga kapatid, magulo po ron. Yung mga party na nakikita po natin ngayon, merong masaya, maraming magulo. Pero in eternity, ito po yung may expect po natin. The great white throne judgment, the new heaven, the new earth, the new Jerusalem, and the restoration of all things. Meaning to say, mga kapatid, after nadayain ni Satanas ang maraming tao, sabi ng Bible, even the very elect will be deceived if it is possible. Kaya, ang sabi ng Bible, I will cut it short. Kasi kahit na po yung mga pinili, pwede pa madaya ni Satanas. Bakit? Sabi ng Bible, the devil can be an angel in the form of an angel. So, pwede po siyang magkubli na parang anghel. Pero mga kapatid, kung tayo ay merong malalim na ugnayan sa Panginoon, hindi po tayo madadaya. I close with this. The second coming of the Lord Jesus Christ would usher us to the millennial reign of the Lord Jesus. And after the millennial reign, we would enter eternity. Ang eternity, wala po sa langit. Ang eternity, kasama natin ang Panginoong maghahari dito sa lupa. Tandaan po natin, restoration of all things. When God created earth, He created it perfect. Babalik po tayo sa time of Genesis. Na kung saan, mga kapatid, malaya po tayong nakagagawa ng mga bagay na ginagawa natin. Hindi po tayo mapapagod para kumain. Hindi po tayo mapapagod para mabuhay sapagkat mabubuhay po tayong kasama ang ating Panginoon. And all of our needs will be taken care of by our Lord and our Savior, Jesus Christ. The question is, alin ang pinaghahandaan po natin sa mga events na to na mangyayari? Are we being prepared? And are we inspecting what we are expecting in the great
uh, disappearance or the rapture? Are we inspecting what we are expecting in the Great Tribulation? Are we to expect what will happen in the millennial reign? Or are we inspecting what we expect in eternity? Dito po ako magtatapos. I end by giving you this quote. Ano ang mahalaga sa atin? Pinaghahandaan po natin. Iniingatan at ipinaglalaban natin. Kahit nga maling pag-ibig, pinaglalaban di ba? Susuwayan pati mga magulang, maipaglaban lang yung kanyang pag-ibig. Pero, higit pa nawa ang ating pananampalataya sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ito po ang dalahin ko sa bawat isa po sa atin. Taon-taon, there is a month that I teach you about these things. And kung i-compile ko po yung lahat ng teachings ko na to, makapal na po But I can give you all these things because, mga kapatid, this should remind every one of us that Jesus will surely come back. And it's a matter of individual, personal relationship with God. I am just here to remind you. I am just here to educate you. I am just here to challenge you to be prepared for these things that will happen. Pero, in the final end, ikaw at ang Panginoon lang nakakaalam anong mangyayari sa'yo. Pero, kung ngayon pa lang, maghahanda ka na. Ngayon pa lang, mamumuhay ka na ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. Tinitiyak ko sa'yo, babalik ang Panginoon, hindi ka magugulat sapagkat nakahanda ka sa Kanyang muling pagbabalik. I want us all to stand up. Awitin po natin yung kinanta natin kanina. And I want us all to truly see ourselves. If Jesus will come back right now, is your heart ready? Are you ready to go with Him and be with Him in His kingdom? You are always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're You are help and my defender. You're the Savior and my friend. By your grace I live and live to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every world. hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You overcome. You overcome. Maaari po ba nating ipikit ang ating mga mata, iyuko ang ating ulo? And at this point, habang tumutugtog ang ating mga kapatid, I want you to evaluate yourself right now. Maraming bagay sa mundong ito ang pinaghahandaan natin. Pinagsisikapan natin at ipinaglalaban natin. Makamit lang. Ang tanong ko sa inyo, pinaghahandaan po ba natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon? Pinagsisikapan po ba nating makasama tayo sa Kanyang muling pagbabalik?
Ipinaglalaban po ba natin ang pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoon sa kabila ng mga bagay na gusto po nating mangyari sa ating buhay? Yes, marami tayong ginagawa, pero huwag nating pabayaan na hindi tayo makapagbasa ng salita ng Panginoon. Tamang marami tayong obligasyon, pero huwag nating pabayaan na hindi tayo makapanalangin sa Panginoon. Tamang marami tayong tungkuling ginagampanan, pero huwag nating pabayaan na hindi natin magawa ang devotion natin sa Panginoon. Sapagkat ito ang mga basic things na napakahalaga, na magbibigay assurance sa bawat isa sa atin that we have a rightful relationship with God. Baka kaya ka mainitin ng ulo sapagkat hindi mo nagagawa ang mga basic things na to, ang manalangin, ang magbasa ng Bible, at ang magbigay ng sapat na oras para sa ating Panginoon. Baka ikaw ay active sa ministry, tumutugtog ka, umaawit ka, naglilingkod ka sa Panginoon sa pamamaraan na kaya mo, pero hindi mo pinaglilingkuran ang Panginoon kung hindi naglilingkod ka sa ministry na ginagawa mo. You are busy in His kingdom, but you are not busy with the King. Tandaan po natin, what matters in this last day is our personal relationship with the Lord. Ako bilang pastor ninyo, ang tanging dalayan ko sa Panginoon, kung babalik na ang ating Panginoon, ang bawat isa sa atin ay makasumpong na makasama ng ating Panginoon sa isang kisap mata. But I can only pray so much. But each of us has the responsibility to make ourselves ready to inspect what we expect, because Jesus is truly coming very, very soon. And I don't want any of you na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon na hindi maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon, at sa Kanyang pagmamahal, nais niya na ang bawat isa sa atin ay makapiling sa Kanyang kaharian. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 chapter 14, sa bahay ng aking Ama ay maraming kwarto na inihahanda ko para sa inyo. Ako ay babalik upang kayo'y sunduin, upang kayo ay makasama ko sa aking Ama. That is the great promise that Jesus has given to every one of us who believed in His name. And that is our blessed hope, our blessed assurance that one day we will be forever with Him in His kingdom, forever and ever and ever and ever. But we have to be prepared for the coming of the Lord. And so today, kung nadidinig niyo ang mensaheng ito, even to those of you who have joined us online, I want you to, from where you are right now, I want you to lift up your hands before God. I want you to cry out to the Lord in your own way. Just talk to Him right now. Hindi ko kayo pwedeng ipanalangin dahil kayo lang nakakaalam ng kalalagayan ng inyong pamumuhay sa harap ng ating Panginoon. But I can agree with you in prayer right now that the mercy of God, the grace of God, the love of God will truly manifest sa buhay ng bawat isa po sa atin. And Jesus, through the power of His Holy Spirit, would change our mind, would give to us a change in priority sa buhay na ginagalawan ng bawat isa sa atin. Tandaan natin, mga kapatid, God loves us so much that He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Pero huwag tayong makontento na tayo lang ang ligtas. Marami tayong miyembro ng pamilya na nangangailangan pa ng kaligtasan. Marami tayong mga kaibigan, mga taong kakilala na alam nating maiiwan sila kung hindi nila tatanggapin ang Panginoong Jesucristo. That's the reason why we all have the responsibility to share to them the good news of salvation. Because there and only then, they would come to the assurance that Jesus loves them. Ama naming Diyos na makapangyarihan, narito po ang bawat isa po sa amin, lumalapit po sa inyo. Humingi po kami ng tawad sa inyo
sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sinabi, inisip at ginawa. We are all guilty, O God, and we have fallen short of your grace. But this morning, ayaw po namin palampasin ang sandali pong ito, O Panginoon, na maging tuwid ang aming relasyon sa inyo. Give to us right now the assurance of our salvation as we surrender our life to you, as we confess that Jesus is Lord over our lives, and as we desire to live our life in accordance to your will, O Father. At Panginoon, kasama po nito, hinihiling po namin sa inyo, let the Holy Spirit empower us to live a holy and righteous life in this end time hour. Let the Holy Spirit give to us the boldness, the courage, O Lord, to share the good news of salvation even to every individual na dinadala po ninyo sa amin pong kalagitnaan. God, you said in your words, if I warn people that they would surely die in their sins and you do not warn them, sabi ninyo, sisingilin ninyo ang kanilang dugo sa aming mga kamay. Pero kung kayo, Panginoon, ay nagbigay babala at nagpagamit kami para sila ay bigyan ng warning at sila ay tumalima, ang sabi na inyong salita, libo-libong anghel sa langit ang nagkakasiya dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang pagkakasala. Bigyan niyo po kami ng burden na nagmumula sa inyo to share the good news of salvation to many people, particularly sa lahat ng aming mahal sa buhay. And as we seek first your kingdom and your righteousness, you promise in your word in Matthew chapter 6 verse 33, all these things will be added unto us. Ang lahat ng aming pangangailangan, ang lahat, Panginoon, ng aming pong pakikipag-ugnayan, maitatama, ang lahat ng ninakaw ng kalaban, babalik niyo sa amin sapagkat inuna po namin kayo at ang inyong kaharian sa aming pong buhay. Now, God, selyuhan niyo po ito sa kapangyarihan ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. And let it be that today is the day of new beginnings sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Unite us in your love and help us work together hand in hand for the fulfillment of the Great Commission, for the expansion of your kingdom, and for you to remain in our lives. We give you the praise, we give you the glory, and receive the blessings of the Lord right now. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Join us again next Sunday as we worship the Lord and as we conclude our series about the end times events. God bless you.